In December 2004, Typhoons Winnie and Yoyong successively ravaged the Philippines, leaving more than 1,000 people dead or missing. The three coastal towns of General Nakar, Infanta, and Real were repeatedly swept by torrents of mud and fallen trees in the wake of heavy rains. When Super Typhoon Reming hit the country in the last quarter of 2006, we were once again reminded of the Filipino people's vulnerability to natural disasters. In the province of Albay, in the region of Bicol alone, mudslides triggered by Reming swept more than 500 people to their deaths. But the Filipino people will always carry their unyielding spirit even in the face of these disasters. In partnership with local and foreign organizations, the Citizens Disaster Response Center works to provide these communities not only with relief and the means to restore their livelihoods, but also with the capability to be prepared and vigilant in confronting future disasters. Sa ating bansa, nakakapagtala tayo ng almost 20 typhoons yearly. Yung ating government, umaabot ng 32 up to 35 million dollars ang nagagastos para makapagresponde dito sa mga naging biktima o naging apektado ng mga bagyo na dinaranas natin taon-taon. Ang Pilipinas ay napapalibutan ng dalawang malalaking dagat. Eastern side, nandito yung Pacific Ocean. Tapos sa kabilang side naman ng ating bansa ay yung China Sea. Dito nabubuo yung mga bagyong pumapasok sa ating bansang Pilipinas. Tapos yung ating bansa rin ay nakalatag din doon sa sinasabing Pacific Ring of Fire. At of course ay nakalatag din doon sa sinasabing earthquake belt. Ang Pilipinas din ay humaharap sa dekadang armadong tunggalian. Dulot pa ng maraming mamamayang Pilipino ang naghihirap. Hindi kanila ang pag-aari ng maraming lupain. Marami rin ang hindi tumatanggap ng batayang serbisyong panlipunan na dapat ay ibinibigay ng gobyerno. Pinakamalaking tinatamaan ng pinsala nitong mga bagyong ito ay yung ating mga magsasaka. Sila yung pinaka-vulnerable sa lahat dahil kukunti din yung rekurso na kanilang tinatanggap mula sa ating mga lokal na pamahalaan, gayon din mula sa national government. From national government down to the local government, emergency focus, relief centered, yung kanilang pagresponde sa tuwing mayroong disaster. Dapat from preparation, nakaprepare ang community hanggang doon sa actual na kaganapan, hanggang sa sinasabi nating post-disaster na kung saan nandito yung rehabilitation and mitigation. Sa tulong ng aming matagal na partner agency, yung Diakoni Katastrophen Hilfi at yung German Federal Foreign Office, nakakuha kami ng proyekto na tinatawag naming Disaster Preparedness and Mitigation for Typhoon-Prone Areas in the Philippines. Malaman nila kung papaano nila haharapin yung impact ng mga bagyong pumapasok sa kanila, ma-lessen yung tindi, yung gravity, yung epekto doon sa ating mga vulnerable communities and sectors sa ating lipunan.
project na to ay meron mahalagang component. Yung capacity building, no, doon sa 72 vulnerable communities, no, na natukoy namin kasama ng aming 5 regional partners. So, bali, ang activity natin ngayon, para lang buuin yung evaluation, yung mga nagalang ng training. So, yung mismo mga activities sa office of finance. Maraming salamat po doon sa oras na inilaan ninyo, lalo-lalo na din sa paghihintay mo pang maaga pa ay nandito na kayo. Malungkot po sa bahagi namin yung nangyari karanasan tunay doon sa trahedya nakaraan ng 2000. Bakit mo ganun? Sa dami po ng pamilya, mga ari-ari ang binasa niya sa aming bawat barangay. Malaki po yung dulot na itulong doon sa aming sa mga pagbibigay ng training sa bahagi namin sapagkat yung makulangan namin sa kalaman. Sana po ay hindi po ari pagkikita at patuloy po kayo mag-isip ng paraan para makatulong sa amin. Buwan po natin. Nakita natin yung nagkumit yung mga tao mula dun sa mga pilot barangays na natukoy na yun naman talaga ay napaka-vulnerable para sa disaster. Kasi yung nakita namin yung mga training ay isa siyang series of training na i-develop talaga para maging matatag o magkaroon ng kaalaman yung mga tao. Hindi lang sa usapin ng paano harapin o pamamahalaan yung disaster, kundi pagkatapos nito, ano yung mga kailangan gawin. Lagi-lagi ang problema dito sa amin ay ang panahon. Dahil kahit sa panahon na kami nagtitraining na, yung aming training, yung aming lugar ay binabaha. Pero dahil din dun sa commitment ng mga DMTs na binuo, ay pinipilit nila, sinisikap nilang sila'y tumawid ng mga sapa. Nakita nila yung kung alin yung mga lugar na delikado, yung vulnerable, alin yung lugar na kung saan sila ay ligtas. Tapos dun mo nakita yung ano ba talaga yung realidad ng buhay sa isang lugar. Ano ba yung kanilang kalagayan, ano ba yung kanilang buhay. Sabi nga, may kumakain 3 beses, may kumakain ng 2 beses, pero may kumakain sa hirap ng buhay, 1 beses na lang. Yun yung nakakaawa. Itong walang araw at tuloy-tuloy na mahinang pag-ulan, yun ang nakakatakot. Nabubulok ang pananim dahil sobra sa tubig. Hindi ang mga palay ilang beses nang natatalukan. Nagtalo ka ngayon, magtatalo ka ulit sa dahil kinain ng kuhol at lunod ng tubig. Kaya sa tingin ko, ang programang ito ng STPRC na pinagtulong-tulungan, alam namin naman marami rin magkakatulong kayo dito na nag-implement ito. Isang malaking tulong na minsan hindi nagagawa kung may kakulangan ng LGU, may kakulangan ng ibang mga institusyon, tayong nakapagtutulong at nakakapagbigay ng malaking pag-asa